Bakit nga ba mura ang kuryente ng mga taga Ilocos Norte? At bakit nga ba patuloy na dinarayo ng mga turista ang karamihan sa lugar sa Ilocos Norte? Tara at pagmasdan natin ang isa sa mga ipinagmamalaking pasyalan ng mga taga Norte, ang Kapurpurawan Rock Formation dito sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Bago nga tayo tumuloy ay nagbayad muna tayo ng entrance fee na nagkakahalaga ng 10 piso para sa mga bata at 30 piso naman sa matatanda. Bago namin marating ang lugar ay namangha kami sa mga naglalakihang mga windmills sa daan. Pakiramdam namin ay napadpad kami sa ibang bansa. Nakakatuwa at nakakataba ng puso ang makakita ng ganitong uri ng tanawin sa sarili mong bansa na pwede nating ipagmalaki na hindi tayo nagpapahuli sa pagbabago ng teknolohiya. I'm deliver. Sa ilalim nito ay may mga solar farm na siyang dahilan ng mura at abot kayang presyo ng kuryente sa Ilocos Norte. Gamit ang ihip ng hangin at sinag ng araw ay nakakapag-produce ang lalawigan mula sa malinis at natural na supply ng kuryente. Ito may solar farm din dito sa baba ng mga windmill. Napakulawang yan. Hanggang dun na banda ang nalagpasan namin. Ay merong solar farm. Double purpose. Siguro sobrang mura ng kuryente nila dito. Balang araw, sana bawat lalawigan ay kaya nang mag-produce ng sari-sariling supply ng kuryente gamit ang likas at natural na enerhiya mula sa kalikasan. Ilang sandali nga lang ay narating na natin ang mismong lugar, ang bungad at daan papunta sa Kapurpurawan Rock Formation. Itong isa hindi gumagalaw. Nakatalikod kasi nire-repair. Ito yung view mula dito sa parking lot. Tapos merong mga tindahan dito. Punta tayo sana sa tabing dagat para makita natin yung hilera ng mga windmills. Yung mga kasama natin, mga pinsan, bayaw, hipag, mga pamangkin, kapatid. May mga souvenirs din pala ulit dito na bilihan. May mga sila doon, mga windmills na display. Sa sobrang excited nga namin ay dali-dali kaming bumaba ng sasakyan maliban kay Lola. Ang star ng field trip na to. Slow motion. Ano niyo pa yung Lola? Sa layo nga ng lalakarin at sobrang init ng tirik ng araw ay minabuti na naming hindi isama si Lola dahil baka mangitim na yung Kapurpurawan Rock Formation bago namin ito marating. Naiwan si Lola dito sa sa taas kasi medyo malayo pa yung lalakarin, baka hindi kayanin ng tuhod niya. Yan yung pa yung lalakarin yung mga nauna sa amin, lalakad sila papunta doon. Kaya naman minabuti na naming iwan muna si Lola dito sa mga tindahan para magbenta. Yan sa mga walang pa yung pagpumunta dito, may pinaparentahan sila 10 pesos. Yan si Lola muna magbibenta dito, magtitinda mga souvenirs dahil hindi siya makakapaglakad, hindi siya makakasama sa baba. Pagbaba nga namin ay may nadaanan kaming tunnel na may bubong na gawa sa baging. Ang ganda ng dadaanan natin Presko. Payong kapay lang po, kulada ko. Nature's Cave. Sinulilula. Nalasing ko pa yung makadano na natukot to yun. Rigat ng tuman umulin. Napaka-presko ng hangin sa loob nito. Dapat ginawa nila ito hanggang dulo. O baka sinadya nila ito para makapagparenta sila ng payong at kabayo. May bintahan ulit dito sa baba. Mga souvenirs sa merienda. Ang Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos, Ilocos Norte ay isang tanyag na natural na formasyon ng bato na kilala sa malaputing marmol na itsura at kakaibang hugis nito. Ay, need natin maglakad papunta dun. Lakas ng tunog ng windmill. Dito siguro nag-shooting tipo. Tinatansyang nasa 10 o 15 minuto ang nilakad namin bago marating ang bato. Pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng ayong nyo. Mainit pag ganitong oras. Oras natin, 2:00 ng hapon. Yung mga windmill sa atin, napakaangas.
Alam mo yung tunog ng eroplano. Pag dumadaan sa himpapawid, tumatapat. Ganun yung tunog ng windmill. Ang Kapurpurawan ay hango sa salitang Ilocano na puraw na nangangahulugang puti dahil sa kulay ng mga bato rito. Ang mga formasyon ay resulta ng mga likas na erosyon sa paglipas ng panahon na nilikha ng hangin at tubig. Ang lugar ay malawak, may mga matarik na bato at tanaw ang kalmadong dagat na nagbibigay ng napakagandang tanawin. Ano yung pinanggalingan natin, dapat may lilim sila dito, no? Saka na. Di man lang nilagyan ng lilim. Ang kombinasyon ng puting mga bato ng Kapurpurawan at malalaking windmill ay nagpapakita ng kahanga-hangang harmonya sa pagitan ng kalikasan at teknolohiya at naging isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa Ilocos Norte. Tignan natin hanapin yung isa pang spot para makita yung hilera ng windmill sa tabi ng dagat. Ayun, pabalik na tayo kasi sobrang init. Si Zoe, giging daing na siya. Init ba? Mainit ba? Of course, mainit. Goodbye, windmills. Grabe, malayo pa yung lalakarin natin. Kaya pala nagpaparenta sila ng payong. Dahil sobrang init talaga. Wala na yung payong. Ang init na, nasira pa yung payong. Wala na yung payong. Pawis na ako. Nasira pa yung isang payong. Ginawang tulda yung payong. Stop over muna dito sa lilim. Cool down muna, Zoe. Sobrang init. Noong una ay akala namin dito rin makikita ang mga windmill na nakahilera sa tabi ng dagat, pero mali ang aming akala dahil yung tinutukoy pala namin ay matatagpuan sa bayan ng Bangi, ang Bangi Windmills.